Maglagay ng aluminum foil ball sa bahay at agad mawawala ang mga ipis. Magugulat ka kapag nalaman mo ang laman nito. Ang simpleng paraan na ito ay tatanggal ng lahat ng ipis sa bahay mo sa ilang minuto lang. Una, kailangan natin ng aluminum foil. Gumamit ng isang piraso ng foil. Gupitin at itabi. Ngayon, kailangan natin ng lalagyan. Lagyan natin ng asukal na nakakaakit sa mga ipis dahil sa tamis nito. Magdagdag ng 5 kutsara. Hindi nakakagulat na marami sa kanila ang nasa kusina na aakit sa matatamis. Pagkatapos nito, kailangan natin ng toothpaste. Pwedeng anumang uri ng toothpaste sa bahay, kahit anong brand, puti o may kulay. Magdagdag ng 2 kutsarang toothpaste at sa huli, gagamit tayo ng lemon. Ang balat lang ang kailangan, kaya gagamit tayo ng grater. I-grate lang ang balat ng lemon direkta sa timpla. Haluin ng mabuti hanggang maging paste. Kapag ganito na ang itsura, handa na ito. Kapag tapos na, ilagay ang timpla sa gitna ng aluminum foil na pinutol mo kanina, tapos gumawa ng bola. Kung gusto mo, pwede ring gumamit ng orange peel, pareho lang ang epekto. Sa kasong ito, lemon peel ang gamit ko dahil malakas at matapang ang amoy nito. Ang citrus na amoy ang nagpapaalis sa mga insekto. Hindi kaya ng ipis ang malakas na amoy ng lemon, kaya pwede natin itong gamitin sa bahay. Magpuputol ako ng isa pang aluminum foil para balutin ulit at patibayin pa. Napaka-useful ng formula na ito. Napatunayan na dumadami ang ipis at langgam dahil sa asukal sa sahig at gamit. Gamit ang toothpick, butasan ang bola sa lahat ng parte. Sa 3 sangkap lang na to, mapoprotektahan mo ang bahay mo sa mga insektong to. Siyempre, walang gustong may ipis at langgam na gumagala sa bahay. Pagkatapos nito, ilagay lang ang bola sa mga lugar lalo na kung saan madalas may ipis. Gusto kong ilagay sila malapit sa kusina para maiwasan sa gabi. Magandang ilagay malapit sa pinto kasi doon madalas pumasok ang ipis, lalo na sa sala at kusina. Ilagay din sa mga cabinet, drawer at pantry. Mawawala ang mga ipis, langgam at ilang uri ng gagamba sa bahay mo. Naaalis natin ang ipis dahil sa toothpaste na may sangkap na nakakairita sa kanila. Subukan mo to sa bahay, siguradong magugustuhan mo ang resulta. Sana nagustuhan mo. Salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video. Lalong nagiging kakaiba ang mundo. Mga kalamidad, digmaan, pandemya. Di natin alam kailan darating ang susunod na krisis. Kaya ngayon, ihahanda ka namin sa susunod na pandaigdigang krisis. Maglalagay tayo ng isang butil ng bawang sa loob ng isang bote. Lagyan natin ng beans ang unang bote hanggang sa 4 na daliri. Lagyan ulit ng bawang, ulitin hanggang mapuno ang bote. Gawin din natin ito sa bigas. Maglagay ng isang butil ng bawang sa loob ng bote. Lagyan ng bigas hanggang sa 4 na daliri ang taas. Maglagay ulit ng bawang, ulitin hanggang mapuno ang bote. Gumawa ng maliit na bolang aluminum foil at ilagay sa bote. Gawin din ito sa kabilang bote. Kumuha ng bulak at ibabad sa alkohol. Ilagay ang bulak sa bote at gawin din sa kabilang bote. Sindihan ng bulak, takpan at selyuhan ng mahigpit ang mga bote. Gumamit ng electrical tape para tuluyang selyuhan. Isulat ang petsa ng paggawa at bagong expiry date, 5 taon mula ngayon. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Maging kapitbahay mo'y maamoy ang bango ng iyong tahanan. Bahay na mabango, walang lamok na nagtatago. Subukan mo ang tip na to ngayon din. Para magsimula, maglagay ng 100 mineral water ng alak sa lalagyan. Gumamit din ng fabric softener kahit anong brand. Huli, isang mahalagang sangkap ay klavo. Bukod sa mabango, nakakapagpaalis din ito ng insekto, lalo na lamok. Dagdagan ng kaunting dye para mas kaakit-akit, haluin pa. At handa na ito. Gagamit ako ng 3 maliit na plastik na bote. Tanggalin ang mga takip. Pinainit ko ang susi sa kalan at tinusok ang gitna ng takip ng maingat. Ito na ang butas sa takip. Gumawa ng katamtamang butas, huwag masyadong maliit.
Ibubuhos ko ang likido sa mga bote gamit ang funnel. Susunod, kailangan natin ng ilang kawayan na tusok. Ilagay ang mga ito sa loob ng bote. Una, ibabad ng mabuti ang dulo. Pagkatapos, baligtarin ang tusok. Ito'y magkakalat ng pabango sa buong silid. Pag tuyo na, baligtarin ulit. Ulitin para tuloy-tuloy ang amoy. Ilagay ang mga ito sa ilang silid ng bahay mo. Ilagay sa sala, kusina at banyo. Bigyan ng rating mula 0 hanggang 10 sa komento. Ito lang muna para ngayon. Hanggang sa susunod na tip. Paalam. Lagyan lang ng alcohol ang orange peels. At hindi ka na magkakaroon ng ganitong problema. Kailangan natin ng lalagyan tulad nito. Maglalagay ako ng orange peels sa loob nito. Ngayon, magdadagdag ako ng 150 milliliters ng alcohol. Siguradong di mo naisip lagyan ng alcohol ang orange. Pero pag nalaman mo kung bakit, gusto mo ring subukan to sa bahay. Magdadagdag ako ng 50 milliliters ng suka sa lalagyan. Gagawa to ng panlinis na mas epektibo kaysa sa mga binebenta sa tindahan. Magdadagdag din ako ng 100 milliliters ng sabon panghugas. Hindi na ako nagkaproblema sa insekto o mabahong amoy sa bahay. Dagdagan lang ng konting tubig. Ngayon, isara na lang ang lalagyan. Haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap. Kahit ako'y nagulat ng una kong ginawa to. Hayaan nating tumigil ang halo natin ng 48 oras. Pagkatapos, ilipat natin lahat sa bote ng pang-spray. Ilang spray lang, mawawala ang anumang mabahong amoy sa kwarto. Hindi ka na mag-aalala sa ipis o langgam dahil kaya nitong alisin lahat. Pwede mo ring ispray sa doormat para amoy sariwa ang bahay mo. Paglagay ng clove buds sa paper towel. Hindi ka maniniwala sa resulta. Tiyak, di mo naisip gamitin ang paper towel ng ganito. Kumuha ng isang roll ng paper towels at gumamit ng isang sheet. Pagkatapos nito, gagamit tayo ng cloves. Nagdagdag ako ng isang kutsara. Siguraduhing isang daliri ang layo mula sa gilid ng papel. Ayusin ang mga cloves sa tuwid na linya. Susunod, gumamit tayo ng coffee grounds. Magdadagdag ako ng isang kutsarang kape. Ilayo rin ito sa gilid ng sheet. Gumawa ng tuwid na linya gamit ang kutsara. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi. Tiklupin ang papel ng ganito pero ingat sa mga sangkap. Pilipitin ang mga dulo ng kaunti. Kapag nasa plato na, kukuha tayo ng toothpaste. Ikalat ang toothpaste sa buong papel, dulo hanggang dulo. Ang ginawa natin ay mabisang homemade repellent. Itataboy nito ang lahat ng uri ng insekto. Ngayon, sindihan ang isa o parehong dulo. Kailangan nating magpalabas ng kaunting usok. Ang toothpaste ay tumatakip sa amoy ng nasusunog na papel. Ang clove ay mabango at natural na panlaban sa insekto, lalo na kasama ng kape. Kung maraming lamok sa inyo, makakatulong ito. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung abala ka, isave ito para subukan mamaya. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Isang hiringgilya lang nito, wala ng ipis. Sa lalagyan, maglagay ng kutsarang asukal. Ang asukal ay pang-akit sa mga ipis. Magdagdag ng kutsarang baking soda. Ito ang pangunahing sangkap na nakikipag-react sa acid ng ipis. Magdagdag ng kutsarang sabon panlaba. Ang sabon ay tumutulong kumapit ang timpla sa ipis at taguan nito. Magdagdag ng 4 na kutsarang suka. Haluin ng mabuti ang lahat. Ilagay ang timpla sa hiringgilya. Kung walang hiringgilya, gumamit ng kutsara. Ilagay sa sulok, cabinet, kusina, banyo at taguan ng ipis. Ilagay ang timpla bago matulog. Lumalabas ang mga ipis sa gabi para kumain. Maaakit sila at agad mawawala. Magiging malinis sa ipis ang iyong bahay. Mahal at hindi epektibo ang mga produkto sa tindahan. Gamit ang mga sangkap sa kusina, mawawala ang ipis. Magwisik lang ng asin sa lumang maruming kutsyon mo at hindi ka na kailangang bumili ng bago. Tama yan, mga kaibigan. Pagkatapos nito, mukhang bago na ang lumang kutsyon mo. Kaya panoorin nyo ito. Una, kumuha ng lalagyan
at maglagay ng 150 ml maligamgam na tubig. Tandaan, hindi mainit, maligamgam lang. Tapos, magdagdag ng 1 kutsarang asin, maglalagay din tayo ng sabon. Ito ang gamit ko pero pwede ang anumang meron kayo. Maglagay ng 1 kutsarang sabon at haluin. Susunod, magdagdag ng puting suka. Gamitin lang ang ganitong uri ng suka. Sige, magdagdag ng 2 kutsara. Panghuli, maglalagay tayo ng baking soda. 1 kutsara lang ng baking soda. Pag nilagay mo, may kaunting reaksyon. Okay lang yan dahil sa suka. Haluin ng mabuti at hintayin bumaba ang bula. Pagkatapos nun, handa na. Sige na. Ngayon, ilipat natin ang buong timpla sa bote ng spray. Gagawing mas madali ang paggamit nito mamaya. Isara ang bote at madali lang ito mga kaibigan. Isprayan lang ang timpla sa buong kutsyon. Punasan ng tela ang labis. Huwag basain, manipis lang, okay? Dahil ito ay parang dry cleaning. Sige, linisin mo na ang buong kutsyon. Makikita nyo, di gaanong marumi ang kutsyon ko. Pero pag nilinis, maaalis lahat ng dumi. Hindi natin nakikita ang mga dust mites. Ito ang hindi nakikitang dumi na nasa buong kutsyon. Kaya bigla kang bumabahin, umuubo, o may allergy. Ipapakita ko sa iyo ngayon pagkatapos linisin, tingnan mo to. Nakikita mo gaano karaming dumi ang lumabas. Ito ang alikabok mga kaibigan. Dumi na nakikita at nalalanghap mo araw-araw. Kaya mahalaga linisin ang kutsyon kahit 1 beses buwanan. Subukan ito sa bahay para maiwasan ang mga sakit. Yan ang tip ngayon. Sana nagustuhan nyo. Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Mag-apply lang ng 1 beses at wag nang mag-alala sa pulgas at garapata. Kailangan mo ng 100 ml tubig, 3 kutsara sabon panghugas, 3 kutsara suka at 1 kutsarang asin. Ilagay lahat sa spray bottle at haluing mabuti. Ngayon, ispray lang ito sa balahibo ng iyong aso o pusa nang walang pagpipigil. Mag-spray ng marami para tumalab ang solusyon. Ang natural na paraan na to ay nakakaiwas sa pulgas at garapata, pinapanatiling kalmado at ligtas ang alaga mo. Sabihin mo na ang goodbye sa kati at iritasyon. At ang pinakamaganda, 1 apply lang, tatagal ang epekto. Tandaan, simpleng homemade solution to para protektahan ang alaga mo ng natural at epektibo. Espesyal na bati kay Camila Faria mula Portugal, Fabricio Montenegro mula Curitiba, Brazil, at Pablo mula Angola. Salamat sa pag-follow sa page at pag-comment sa mga video. Kung gusto mo ng espesyal na bati sa susunod na video, i-comment kung saan ka nanonood.